Welcome to Kalusugan Tips Channel. Our topic for today, 8 bawal gawin kung ikaw ay may regla. Disclaimer, hindi po namin mapapalitan ang payo ng doktor. Mas mainam kung may nararamdaman, kumonsulta sa inyong doktor. Once again, for topic requests and shoutout requests, like, subscribe, and comment. Sa ating number 1, huwag magpalit ng napkin o tampon ng matagal. Iwasan ang pagsusuot ng isang napkin ng higit sa 4 to 6 hours. Kapag matagal mapapalitan or napapalitan, pwedeng magdulot ito ng infection at mabahong amoy. Kung tampon ay gamit, mas delikado kapag hindi napapalitan agad dahil may risk ng toxic shock syndrome. Mas mabuting maging consistent sa pagpapalit. Panatilihing malinis ang intimate area pero huwag sobra sa paglagay ng sabon. Sa ating number 2, huwag mag-skip ng pagkain. Kapag ikaw ay merong menstruation or regla, mas mabilis bumaba ang energy levels mo. Kung hindi ka kakain ng tama, mas lalo kang manghihina at mahihilo. Nawawalan ka ng dugo kaya kailangan ng sapat na nutrients tulad ng iron at protina. Huwag mag-crash diet habang may period. Kumain ng balanced meal para maiwasan ang sobrang pagod at mood swings. Number 3, huwag uminom ng sobrang kape. Ang caffeine ay pwedeng magpalala ng cramps at breast tenderness. At isa pa, nakakadagdag din ito sa anxiety at irritability or pagkairita. Nakaka-dehydrate din ang sobrang kape, kaya mas lalo kang makakaramdam ng pagod. Mas mabuting limitahan sa 1 cup kung kaya. Palitan ito ng tubig o warm herbal tea para mas gumaan ang pakiramdam. Tandaan, kung meron namang alternatibo, bakit hindi mo subukan para kung yun naman ang magbibigay ng mas magaan na pakiramdam? Para sa ating number 4, nako, matulog ka na ng maaga. Huwag magpupuyat. Kapag kulang sa tulog, mas lumalala ang pananakit ng puson at mood swings. Mas nagiging sensitibo ang katawan sa stress. Ang sapat na tulog ay tumutulong mag-regulate ng hormones. Ito ay malaking factor para hindi maging sobrang uncomfortable or hindi komportable ang period o ang regla. Subukang matulog ng 7 to 8 hours kahit may busy schedule. Kaya tandaan, hindi maganda ang pagpupuyat, lalong-lalo na kung ikaw ay nakakaranas o ikaw ay nag-undergo ng menstrual cycle. Ang pinakamaganda talaga ay kailangan makatulog ka ng sakto sa iyong nararapat na sleep schedule. At syempre, kapag sapat ang iyong tulog, mas madali niyang ma-regulate ang iyong katawan. Mas nagiging sensitibo kasi ang katawan natin sa stress kapag kulang tayo sa tulog. Kaya, siguraduhin na pag ikaw ay merong menstruation or regla, lumapit na at maligo, pumunta na sa kama at matulog ng maaga. At syempre, kung kailangan mo ng pera, pampagamot, mag-apply na sa Finbro. Mabilis lang mag-apply at mabilis rin ma-approve. Mababa pa ang interest rates. Click the link in our description box at mag-apply. Mag-Finbro na. Number 5, huwag pabayaan ang matinding sakit. Oo, hindi normal ang sobrang sakit na hindi ka na makagalaw. Yung tipong parang halos namimilipit ka na. Maaaring may underlying condition tulad ng endometriosis o PCOS or PCOS. Ang PCOS ay Polycystic Ovarian Syndrome. Kung kailangan mo na ng pain reliever halos bawat oras, magpatingin na sa OB/GYN. Hindi dapat tiisin lang. Mas maagang matukoy ang problema, mas madaling gamutin. Para sa ating number 6, huwag gumamit ng matapang na feminine wash o douching. Ang sobrang paglinis o paggamit ng matapang na sabon ay pwedeng makasira sa natural pH balance ng bakterya, lalong-lalo na
sa iyong ari. Maaari itong magdulot ng irritation o impeksyon. Hindi kailangan ng douching dahil self-cleaning ang iyong ari. Tubig at mild soap sa labas lang ay sapat na. Mas simple, mas safe. Yan ang laging katatandaan at laging kailangan gawin na hygiene. Ito ang ilan sa mga pinaka-recommended ng ating mga kababaihan. Ang sobrang paglilinis, lalo na ang paggamit ng mga chemicals, ang mga paggamit ng mga harsh na mga sabon, ay hindi makakatulong at bagkus baka lalong maka-irritate. Napaka-sensitive pa naman ng ari ng babae. Kaya tandaan, mas simple, mas safe. Sa ating number 7, huwag kumain ng sobrang maaalat or junk foods. Ang sobrang alat ay nagdudulot ng bloating at water retention. Mas lalo kang makakaramdam ng kabag at paninikip ng tiyan. Tandaan, ang sobrang alat ay nakakasama. Ang junk food ay mataas sa sugar at unhealthy fats na pwedeng magpalala ng iyong mood swings. Pansamantalang masarap pero dagdag discomfort. Kaya hindi mo rin talaga matatawag na comfort food. Mas piliin ang prutas, gulay at pagkain na may iron tulad ng malunggay o spinach. Tandaan, laging kailangan importante ang kinakain. Nakadepende ang kalusugan natin sa mga bagay na kinakain natin. Kung madalas tayong kumakain ng mga maalat, most likely merong mga hindi magagandang mangyayari sa ating katawan. Tandaan, pag sobra, nakakasama yan. Kaya dapat balanse lang. Ang importante, imbis na junk food, tayo ay magprutas at maggulay. At marami pang iba na pwede mong gawing alternatibong pagkain kesa sa mga sobrang maaalat na pagkain or sa junk food. Para naman sa ating number 8, huwag iwasan ang banayad na ehersisyo. Dapat kahit papano ay may konting exercise pa rin. Marami kasi ang natatakot gumalaw kapag meron silang menstruation. Pero ang total na hindi pagkilos ay pwedeng magpalala ng cramps. Ang banayad na stretching o paglalakad ay nakakatulong sa blood flow. Naglalabas din ito ng endorphins na natural pain reliever ng katawan. Kaya minsan, mas gumagaan ang pakiramdam pagkatapos gumalaw-galaw. Iwasan lang ang sobrang intense workout kung masakit ang puson. Tandaan, okay lang naman mag-exercise, yung mga light exercises lang. Walking ay pwede rin naman. Meron kasing minsan na pakiramdam na kapag gumagalaw or kapag sila ay masyadong naglalakad-lakad, ay feeling nila nakakasama ito sa kanilang pagreregla or sa kanilang menstruation. Pero ang totoo ay nakakatulong pala ito na ma-regulate din ang iyong endorphins at syempre nakakatulong na maging natural pain reliever ng katawan. Once again, maraming salamat sa pakikinig at panonood. For topic request and shoutout requests, please like this video. At huwag kalimutan mag-subscribe and comment down below. Once again, maraming salamat and see you in our future videos.